Hello po sir at sa inyong lahat po, no? Magandang hapon and Happy New Year. New Year lang sir yata, walang happy. Ano po yung naging problema ninyo dito sa RIM Security Agency? Dili na ano, Dili hindi talaga lang, ano. nagpasahod. Anong araw na din. Ang lahat po ba kayo naka 1 year na sa agency? Ako, 3 buwan na lang yung kulang para 3 years na ako. Ako Oh, so- mag 6 years na ako sa 6 years Pero na ako lahat sa kayo lagpas na 1 year? O, Yes lagpas po. na. Okay. And then delayed na pasahod. Anong buwan po ba yung delayed niya na sahod sa inyo? Actually sir, nangyari ito is 3 taon na tuwing katapusan na lang ng December na ganito ang mangyayari. Kung hindi yung 13 month namin ang hahatiin, yung sahod namin ang madidili pagdating ng katapusan. Okay, pero yung mga January, February, yung mga ibang buwan, okay lang naman. Okay naman po yung... Except na talaga pag December to January. December na. December to Yes, sir. January. Okay. Itong December, so delayed lang, hindi pala nabigay yung sahod ninyo for December. Kaninang umaga, nag-ano sila ng 2K. Anong CE, sir. Pero yung sahod wala pa? Wala pa basically. sir. Opo. Okay, so delayed sa sahod. Then, ang 13th month na sinasabi nyo, ano yung naging problema doon? Sabi Hindi na lang, binibigay or ano? hindi pa nagbigay yung client, walang collection. Yun ang inalong sa... Yun yung ano, nire-reason sabi nila sa amin sir. Okay, mga usual nila nga pinapalusot ng mga agency. Okay, so basically, nag-violate sila sa pagsahod sa inyo kasi delayed sila. And then yung 13th month, Hinati. hinati. Hulugan yung iba, hindi pa nakuha yung kalahati. Okay. So aside sa dyan, may iba pa ba? Like, binigyan ba kayo ng service incentive leave, mga ganyan? Wala po Walang sir. 5 days incentive yan nung... Wala. Then, yung mga SSS Philed Pag-ibig, Yung iba may hulog naman sir yung ACC pag-ibig namin. yung PhilHealth na pako sa June. so minsan may hulog, minsan wala. Yes, sir. Yung sa akin talaga, sir, is yung PhilHealth ko since 2022, 0 hanggang ngayon. And then, magkano po ba yung per day ninyong sahod? 479. 479. Saan po ba kayo na-assign? Laguna. Barangay Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. Yung Laguna, more or less, siguro yung minimum wage, yung mga sa 600 na eh. So, basically, below minimum wage din siya. I-summarize ko lang. So, basically, yung mga violations nila, syempre sa Article 103, yung delay na papasahod. Pangalawa, syempre yung 13th month, kailangan kung makalagpas 1 year, dapat buo yan eh. And then, yung mga SIL, mandatory yung binibigay pag nakalagpas na po 1 year yung mga empleyado. Yes. Then of course, yung PhilHealth Pag-ibig, SSS, mandatory ang contribution, dapat huhulugan nila yan. Kasi pag hindi, may penalty sa bawat institusyon. And mga holiday pay, overtime. Yung Yung 30. 30% namin, sir, hindi nila pumapasok. binabayaran. Hindi din, yung mga night shift differential, wala. Okay, so lahat yan, mga violation yan. Nung general formation namin, sir, sinabihan kami, kung magpapatol po kayo, pwede pa kayo ma-blacklist sa susya. Or tingnan natin mamaya, no, kung sino talaga yung may kasalanan dito. Kasi surely, sila yung mabablacklist kasi yung agency. Kasi yung mga empleyado, hindi naman na nabablacklist eh. Yung agency, matatanggal ang license, yung mismo yung RIM. Ang magandang hapon po sa inyo, Sir Richard. Sir Richard, nandito po yung mga security, ang personnel ninyo. Nagre-reklamo, sir, na itong December nga, sir, ang delayed po yung pasahod sa kanila. And pati na din, sir, yung pagbigay ng mga 13th month pay. And of course, yung mga night shift differential, mga holiday pay. So bakit po, sir, ganito, sir? Ano nangyari dyan? Sige po sir. Una muna po sa sahod. Actually po sir, nung December 15, nakasahod naman po sila. So, itong December 31 po talaga ang na-delay. Kasi kagaya po nung sabi nung guard, tuwing December kaya ganyan. Kasi nag-i-struggle po talaga kami. Kasi pag ganyang panahon, yung mga clients, maaga ng cut-off. Ganyan. Kaya po nag-struggle din kami, sir. And sa 13 month naman po, yes po, nag-struggle din kami dyan na ginawa naman namin ng paraan, sir. And hindi naman po lumagpas ang December na nabigay lahat yung 13 month nila. I'm aware lang po dun sa isa na kasama dyan na hindi na ibigay yung kalahati pa ng 13 month niya. Ito po, Sir Richard po, no? Magsasalita po, sir, yung isa dito. Sir, nga hindi pa po nakakuha ng 13th month. Sige po, sir. Sir, good afternoon po sir. Good afternoon. Yung
kulang ninyo kasi yung ibang mga kasamaan kong guard, pinipol ninyo sa sa 13 month. Bakit ako lang ang wala? Una sa lahat, humingi ako ng pasensya sa'yo. Kasi error namin yan sa part namin na clerical error dahil sa dami rin. Pero nag-concern ka kasi kung nag-concern ka naman, may bibigay naman namin sa iyo yan eh. Hindi naman yan sinadya na iwanan ka. Ganito po, Sir Richard. Yes, sir, we heard your part, sir, nga sabi niyo, nag-struggle kayo. However, sir, sa medyo matagal nyo lang, sir, into business, sir, dapat, sir, na-foresee nyo na yan, sir, na every December plan nahirapan kayo sa collection kasi maaga nagka-cut off yung mga clients nyo. So, dapat, sir, nag-early billing din kayo. Ngayon, sir, and time and again, no, madami din kasi mga security agency, mga nireklamo dito, and lagi na sinasabi kung hindi sila makapagsahod on time is walang collection. Again, that is not a valid defense. Kasi, when you entered into a business, no, like the security agency, dapat may contingency lagi. Ang always primary yan, sir, yung mga wages ng employees. It goes primarily before anything else, no? Kahit sa mga creditors. Mauna muna, sir, sahuran yung mga empleyado ninyo. Ngayon, sir, kung hindi nyo po sila, sir, kasi nabigyan, sir, ng sahod, tapos timing, sir, Christmas pa. Syempre, ano yung mabibigay na sa pamilya nila? Kung sinasabi ninyo, sir, nahirapan yung company ninyo, how much more, sir, silang simple employees lang sila. 'Di ba? For their daily survival, para din po sa kanilang pamilya, and Christmas season pa nung that time. So that's why importante, sir, kailangan talaga mabigyan lang sahod. And it is not really, sir, a reason, sir. Kung wala mang collection, sir, kailangan, sir, gawan nyo ng paraan, sir. Whether you have to loan sa bank or kung paano man, sir, makakuha ng pera, sir, nga in a legal manner. Pero yung dapat sa kanila, sir, nabigay nyo na why. In the first place, sir, na trabahuhan na nila yan eh. Na-render na nila yung service nila. So meaning dapat well compensated na sila. Pangalawa, sir, we heard na 479 pesos per day lang sila. This is below minimum wage, sir. It is also in violation, sir, sa batas natin. Kasi may standard sa tayo eh. So sa Laguna, if I'm not mistaken, more or less nasa 600 na yan per day. So 479 is way low, sir. So dyan pa lang, sir, nagka-violation na kayo. So ano mangyari po sa inyo or sa agency ninyo? So yung differential yan, sir, ng let's say 600 yung minimum wage, if 479 sila. So yung difference yan na 121, it will be multiplied by 2 kasi double indemnity yan. So madami kayo, sir, maging violation. And pag magpatong-patong na sa yung violation, sir, nga ma-file against, sir, sa inyong security agency, there's a higher chance talaga, sir, nga pwede po kayo tanggalan ng license po ng SOSYA. Yes, sir. Regarding po dyan, aware naman po kami. Ang sitwasyon po kasi dyan, sir, ay yung contract rate po kasi, although nung una, match naman siya sa wage talaga. Pero over the time po, nahirapan din pong mag-increase yung contract rate kaya na-stuck po. Pero nakatanggap naman po kami ng balita na this year, nisasaayon na po yung contract rate. And then, saka namin may re-retro sa guards yung mga nagkulang. Yun po sana ang dyan, sir. Ang paraan po namin. Kasi kung yung contract rate po kasi mababa talaga, hindi talaga namin aware naman po kami dyan. Pero ang counter naman po sana namin ay kapag nag-increase na yung contract, i-retro namin yung mga nila, mga dumaan na nagkulang po. Okay. Ganito po, sir. Kung sabi ni sir nga balak nyo, sir, i-retroactive yung pagbayad, sir, kung kailan man, sir, nag-take effect, let's say, yung pag-increase, sir, ng minimum wage. Sir, matagal na po, sir, yung last ng increase ng minimum wage, no? If I'm not mistaken, April pa last year. April or basta mga mid last year pa. So, ngayon, sir, lagpas na tayo 6 months, sir, hindi pa siya nag-retroact, sir. So, meaning, sir, there's a prima facie, sir, based on your actions, sir, nga, parang wala yata, sir, balak yung agency, sir, nga retroact. Kasi, dapat mabilisan, eh. Kung nag-announce, sir, ang government nga ito ng minimum wage, dapat within a month or 2 months, ma-take effect na. Di ba nga, ma-retroact na. Kasi kung hintayin pa, sir, natin ng more than 6 months, almost a year, it defeats the purpose nga bakit pa nga nagpataas yung minimum wage, diba? Para nga ma-alleviate, diba, yung life ng mga employees. Ngayon, sir, ang may isa pa sa, sir, na reklamo na yung agency daw ninyo, sir, pinagbabantaan daw to sila
na pag nagsumbong daw sila dito sa may programa, ibaba-blacklist daw sila sa mga SOSYA at security agency. Tama po ba ito, sir, narinig namin? Sir, sa pagkakatanda ko po, wala po akong ganyang instruction na binigay. Si Inspector Ah, ang pumunta. Kung sino po Sir, yung Sige. sinasabi nila na nagsabi niyan, ibigay po sa akin yung pangalan Sige para po. makausap po. Ito po, sino po pangalan ng nagsabi nun? Sige po, si sabihin. Si Sir Mark Anthony Ibarra. Sige, Mark Antonin Barado, sir, yung inspector nyo. So wala naman po ako sinabing sabihin yun, sir. Yan naman po si Mark. Hindi naman po nagkaganon yan. Sir Engineer Elmer Ducusin, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, sir. Yes Attorney po. Jetro. Since andito, sir, yung mga complainant, sir, magpapaschedule lang siguro po, sir, sa inyong opisina, sir, nga pupunta dyan sa inyong tanggapan, no? Ipapatawag, sir, itong agency plus itong mga security guards para po, sir, ma-resolve to, sir, yung kanilang issue kasi medyo madami talaga, sir, ng mga labor violation to, sir, yung agency. Kung narinig nyo naman, sir, kanina, di ba, sir? Yes, sir. Yes, sir. Lalo-lalo na po yung below minimum salary po. Yes, oo. So, ayan na lang po, Kasi Sir kung- Elmer, no? Ang hingin lang po kami, sir, ng ma-schedule sila and para po, sir, sa hopefully, no, through the mediation, ma-solve na yung issue para hindi na po siguro abot sa adjudication na level. Sige, sir. Sige, sir. Kahit pumunta sila bukas, sir, ang umaga, hanapin po ko nila dito. Okay, sige. Ako Thank na you po- for that. ako na po yung mag-guide sa kanila. Thank you for that, Sir Elmer Ducusino, ang ating Supervising Labor and Employment Officer ng Dole Montaparlas. Police Colonel Alex Recinto, ang Chief Enforcement Management Division ng SOSYA sa NCR. Magandang hapon po sa inyo, Police Colonel Alex. Yes po, magandang hapon po, Attorney Jetro King at sa inyo pong tagapakinig. Yes po, sir, and Happy New Year din. Ang Sir Alex, so ito naman po, sir, isang mga security agency na naman, sir, na maraming mga DOLE violation. So ano ulit, sir, yung protocol dito, sir? Once, sir, na they are found guilty, sir, pwede sila, sir, matanggalan ng mga lisensya. Tama po yun, Attorney. Once na meron pong final and executory decision ang ating NLRC or DOLE, ay kung hindi po nila immediately ipapatupad ang mga binigay na benepisyo na or binigay ng ating NLRC, ay ang katumbas po nito ay masasakripisyo kanilang LTO or immediate revocation po ng license to operate ng ating mga security agency. Ayan, so at least, so, klaro tayo dyan. And Sir Richard, no, so hopefully, sir, nakikinig ka naman dyan, sir. So, yan po, sir, yung consequences, sir, no? Pag hindi na to, sir, na-settle, sir, yung mga violation niyo sa labor violation niyo, sir, sa mga security guards niyo, yung mangyayari, Sir Richard, is matatanggalan talaga, sir, license itong security agency ninyo. So, I hope klaro tayo and nagkaintindihan tayo dito. So, sir, okay tayo, sir. Bukas, sir, punta sa DOLE, sir, para po masimula na, sir. Thank you po. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Maraming Sige po.